sa Georgina. Kaya naghahanap kami ng makapalang snow para video-video kami. Si Dali hindi magkamayo. Dali, kaway-kaway. Oh, picture. Video. Nasa Georgina kami. We're mga 30 minutes away from Toronto. Kapal ng snow dito, oh. Sumunod kami dito sa snow kasi wala masyadong snow sa Toronto. Kaya, punta kami dito. Sa town of Georgina. Dito kalamig kasi mga Michael, is it -5? -5. Picture ko daw siya lalakad siya. Ayan na. Lumalakad na siya, oh. Oo, lumalakad na, oh. Snow angel. Yeah. So lay down and do. You have to zip up though. Zip up your jacket. Stop your jacket, lay down, and go like that. It's too deep though, eh. Perfect. Snow angel daw siya, oh. Oh. She baliw. Oh, you pick me up now. The back is already wet. Take this. I'm now wearing my gloves. I forgot. Yeah. Oh, that's baliw. Yay! Ang lakad. Yan po si Kuya Obs. Lakad sa... Ay, sila Bet, ah. Sa 4th floor. Huli ka na. Malamig? Ayun. Sige, magano ka. Yun, ah. Pino-pino talaga. Sarap magtinda ng halo-hala. Ito. Ano to? Uy, maginaw. Pag ginawa ko mo, hindi ka na maano dahil maginaw. Halaman to eh. Ito yung ginagawa dyan. Huwag basahin nyo ka. Cellphone ko. Malalim yan, Bet. Mga ano yan eh, yung tinulak ng truck. Pakita mo. Pasayang ano ko. Ang Sige. lalim. Naiingit si ano yan. Naiingit si Myrer. Ano ba? Wala ka nito oh. Si Andre. Snowstorm eh. Ako giniginaw eh. Ang lakas, Bet. Oo. Ang lakas ng ano, oh. Snowstorm kasi. Oh. Ginaw na ginaw yung kamay ko kasi naghawak ako ng snow. Lyrics mo. Annoying. Walking in the winter wonderland. Po. Kukuha. Shy. Wala. Wala
lang. Let it snow, let it snow, let it snow. Kuya, dito ka sa tabi ha. Kinukunan niyo naman, di niyo naman pinupost. Ano ka? Hindi ko tuloy ma-post din sa mga friends ko. Katang obit, hindi makaalam. I'm sorry. It's -6 here in Toronto at 10 o'clock a.m. This is Obet General reporting to you from CNN. Ulo si Siguro, Puro na. huliin ako ng CNN. Who is that imposter? Tinawin bagal niya ha. See those cars? They are all covered by snow. Oo, hindi ka nainggit. Na ano? Hindi, sabi mo si Mayat. Oo, hindi ka nainggit, oh. Snow. Gusto mo mag-live? Ray, oh. Snow. Ah, Bridge over troubled water. itong highway na to. DVP yata to eh, DVP. Now we are approaching a highway. My tour guide doesn't know what highway this is. Yeah. We're in a bridge. See? As you can see, it's zero visibility. Sino talaga? Tayo. We are now in a bridge overlooking the highway and it's zero visibility. But you notice there are only few cars because today is Sunday. And tomorrow is also a holiday here in Canada. Family Day. No? It's a long weekend. But we are now on the bridge. Like a bridge over On my left are these are apartment buildings, I think so, no? Okay. Bet. 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 Continue walking. Sige na. Why? Okay. That's all, folks. See you later, alligator. Mhm. Ano masasabi mo sa first time mo sa casino rito sa Canada? Kamukha mo. Ano masasabi mo? Well, I guess. well, May graduation.
lagi. Baging era. Kami po ginaw na ginaw. Stranded kami sa Antarctica. Ay, may bunga. Sa kabilang side na lang namin kasi. Hindi na kayo magkakain. All things Hershey's. Hindi kami ano dito. Masaya, Beth. Beth, ano sa'yo? Anong pipiliin mong kisses dyan? Report. Kayo po kung anong bet mo. Mag-report ka kasi. Mag-report din po kayo sa vlog. Maganda po pag we are in Hershey department. I'm going to choose Ay, ano ba? which one is good. Maganda po. Magandang araw po sa inyong lahat. March 26 po ngayon. 5 degrees centigrade. Pauwi na po ako galing sa work. Long time no see po ano. Ang dami mga naganap, hindi na ako nakapag-vlog. Nandito yung tatlong kapatid ko for the past 6 months, yung dalawang kapatid kong babae. So, hindi na ako nakapagkwento kasi nandito naman sila. Ang dami-daming nangyari. Siyempre, ang daming pinuntahan. At saka, umuwi ako ng Pilipinas. Kararating ko lang. Bale, March 4 hanggang March 20 at nasa Pilipinas ako. Walang ginawa kundi kumain. Ang sarap kasi ng halo-halo. Yan, mga binanatan ko. And for the first time in 9 years, kumain na ako ng chicken. Hindi ko alam, basta napakain ako ng chicken. Dire-diretso na. Nag-aros caldo na ako, nag-fried chicken, Jollibee, McDonald's. Isa sa mga, although minor reason, kung ba't napauwi rin ako, medyo iniisip ko kung mag-retire ako sa Pilipinas or not necessarily ngayon, in a few years ganyan. Napapaisip ako kasi somehow parang minsan nakakasawa na rin yung routine ba na yung magtatrabaho ka, gano'n, tapos uwi ka ng At least sa Pilipinas, pag uwi ka, marami kang makakausap, marami kang mapupuntahan, mga kamag-anak mo. Yun. Ngayon medyo 50-50 ako eh. Ang main reason ko siguro bakit ako mag-i-stay sa Canada, kung mag-i-stay man, yung health management. Kasi syempre, pag nagkasakit ka sa Pilipinas, magbabayad ka ng malaki. As opposed to, knock on wood, magkasakit ka sa Canada, somehow, may assistance na makukuha ka. Wala naman kasing bayad, di ba, yung hospitalization sa Canada.
Sa Pilipinas kasi sabi mauubos daw yung kung ano man yung naipon. Mauubos kapag nagkasakit ka, which is true. So, yung mahabang bakasyon na yon, bukod sa ang purpose makita yung mga kamag-anak ko, especially mga kapatid ko. One of the reasons din para sumilip din ng mga anong mangyayari kung sakasakaling doon ako sa Pilipinas na umuwi or mag-retire. Siguro sa mga darating na linggo o buwan o taon, makakapag-desisyon ako kung uuwi na lang ako sa Pilipinas or mag-i-stay ako dito. Parang ang mangyayari naging OFW lang ako na nagtrabaho dito sa Canada tapos uuwi ka rin sa yung tinatawag na home. Yung mga pamangkin ko nandito, syempre maghahanap buhay muna sila, mag-iipon muna, magkakamal lang magkakamal lang sa lapi. Basically mag-iipon muna. Pero sa mga katulad ko at this point in my life, mapapaisip ka talaga kung uuwi ka na lang. Doon ka sa Pilipinas, mag-retire at enjoy ang buhay. Siyempre, ako, when I came here to Canada, 36 years old. So, most of my life, nasa Pilipinas ako. So, nandun kumbaga yung aking ugat. Sisilip-silipin ko rin yung aking damdamin. Or mag-iisip-isip din ako kung ano yung saan ako dadalhin ng ng puso at ng sitwasyon. Basta mainly, ang reason kung bakit kung mag-i-stay man ako sa Canada, yun yung health management. Kasi pwede namang mag-stay sa Pilipinas at magbayad ng insurance, health insurance or HMO. Yun nga lang malaking pera. At nagtanong-tanong din ako nung magiging SSS benefit ko. Believe it or not, wala pang mga 3K, siguro mga 2 plus a month. Nung isang araw, nung nasa Pilipinas ako, nagpa-treat ako ng buhok, hot oil. Inabot ng 3,000 something, almost 4,000. Sabi ko, yung binayad ko sa hot oil ng buhok ko, sobra-sobra kukumpara dun sa makukubra ko sa SSS pension. Kukubra ako ng pension mga 2,000 tapos pang hot oil kulang pa. Meron din namang matatanggap na Canadian pension. Kung maghihintay ka umabot ka ng 65, medyo malaki-laki. Yung makukuha mo ngayong 60 years old ka, hindi sapat para sa mga everyday expenses. Ang payo ko sa mga kabataan, medyo mga bata-bata pa na nagtatrabaho dito, mag-ipon. At saka kung may chance kayo, pumunta kayo doon sa kumpanya na mabibigyan kayo ng magandang pension plan. Yung company namin ngayon walang pension plan So, kahit nagtrabaho ako doon ng accumulatively mga 20-something years, wala kaming pension. So, pag umalis ako, parang nag-resign ka lang. Wala kang makukuhang pension or yung mga ganong klaseng benefits. Ang hirap umuwi. Nagkaroon ako ng parang anxiety sa paglipad. So every time magte-take off yung eroplano or magla-landing or kunwari 15 hours sa ere, hindi ako relax. Nandito yung puso ko sa lalamunan ko. Konting turbulence parang feeling ko sinasakal ako. Medyo lumala yung anxiety. Dati na akong ganon pero parang medyo lumala. Hindi ako magiging yung frequent flyer
Kasi hindi ko na-enjoy yung mga paglipad-lipad. So, ang temperatura sa Pilipinas nung umalis ako, actually, umabot yata ng 42 eh. Napakainit. So, ngayon dito sa Toronto, medyo, alam nyo kanina nag-snow. Akala ko spring na eh. Sa Sabadong darating, mag-aano na naman, tire switch. So, papalitan ko na naman yung gulong ko. Nakakapanibago nung dumating ako dito nung kahapon ng ang first day na pagbalik ko sa work. Nakakapanibago. Parang ang tahimik. Ibang klase yung nararamdaman ko nung bumalik ako. Kasi 6 na buwan nandito yung dalawang kapatid ko eh. Siyempre, yung dalawang kapatid ko, yung dalawang ate ko. Tapos sumunod yung kuya ko, si Kuya Obet. Dumating din. So nung umalis sila, sumabay ako. Sabay-sabay kami yung araw na yun umalis, March 4. Sabay-sabay kami pumunta ng Pilipinas. Tapos ako mga after 15 days, bumalik na ako. Babalik ko lang, March 20th. So, yun lang muna. Medyo, yung matagal na absence natin sa pagpa-vlog eh, masundan ng mga series of vlogs. Series of vlogs. Hindi ako sanay mag-edit. Mag-edit ng videos at saka mga pictures. Mag-start ako minsan ng 9, natatapos ako mga 2 AM na. Pero sisikapin ko na mag-vlog pa more. So, ito lang po muna. Magkita-kita tayo sa susunod na vlog. Ingat po kayong lahat. Noon, nagdala kami pinaglanggap lang. Tapos na naman. Hindi nga mga nangyayang malapang nila. Ayan. Hindi ka nanibago tayo sa ano. Yung, di ba, matagal ka sa... Yung ano mo pa, nandun yung sa bahay. Sabi ko kay Obet, sabi ko kay pinabibili kong chocolate sa'yo, yung binili niyo ngayon, yung gano'n. Hindi naman niya ano. Hindi. Ano po tama? Ang babae kurata. Kurata ka daw? Grabe naman yung promo niyo kahapon ha. Yung mga anak mo Len, ba? Kung saan sa Wala sila ngayon dito? Sila sila? kaya yung tissue dito. Ba't? Pwede ba? Sa RMS kami. RSM ba? RMS? Nasa RMS restaurant. Dito mall, oh. Show mo eh, parang dalawa silang dalawa. Parang tinatay yung magsasan. Hindi ko magasan. Pwedeng, dito. Or free. Hindi ko na pala yun eh. Hindi na ako nakaka-vlog ulit. This.
video yan. Oo, TV. Ano masasabi mo? Aesthetic. Aesthetic. Sabi ni Pao dun sa coffee project. Kaya lang, magkano ba yung coffee dun, Pao? Pao, magkano yung coffee sa coffee project? 200 ano. Mahal. For the Walk out kami. ambience. Yun, meron Starbucks sa sementeryo. Yun sa ganda nito. Universe. Sosyalera ang ano eh, pagkaway eh. Kasama pala yun sa ano. Edna, i-announce mo na buntis ka. Marty, oh. I'm sorry po. Umulan lang, sumulpot na si Edna. Magaling ka kay Obet, Edna. Sino ba talagang mahal mo? Okay. Si Obet ba o si Butch? Ano pa, mamili ka? Isa lang.